Matagal nang panawagan ng isang non-governmental organization o NGO na Ban Toxic na maging mapanuri ang mamimili sa chemical content ng mga bagay na gawa sa plastic. Pero hindi na lamang mga laruan ang kanilang kinakampanya dahil maging ang mga e-waste o electronic waste, kanila na rin isinusulong. Gaano nga ba kalala ang problemang ito sa ating bansa? Yan ang aming inimbestigahan. Ito ang paborito ng mga bata, nakakalibang at pampalipas ng kanilang oras, iba't ibang karakter, makukulay at talaga namang kinaaliwan. Mga laruan na alam nating bahagi na ng ating kabataan. All year round man itong patok sa mga bata. Ngayong holiday season, ina-ina naman itong pangregalo. Dito sa Divisoria, kaliwat kanan ang makikita mong bentahan ng mga laruan. May mga panlalaki, meron rin pambabae. Iba-ibang disenyo. May mga makukulay na bola, mga kotse-kotsihan, at luto-lutuan. Karamihan abot kaya sa halagang 25 pesos. Isang laruan na pwede mo nang iuwi. Kaya naman ito ang ikinababahala ng e-responder na ating nakilala. Ang kanilang misyon, bantayan ang chemical content ng mga laruan sa merkado upang masigurong toxic-free ang mga ito. Ang advocacy campaign officer ng grupo na si Tony Dizon, matagal ng bahagi ng mga environmental groups na nagsusulong ng mga advokasya para maprotektahan ang kalikasan. Pangunahin sa isinusulong ng aming grupo ay yung pangangasiwa ng mga chemical dito sa ating bansa. Industrial man siya o di kaya ay yung mga chemical na mga nasa produkto. And at the same time ay mapangasiwaan natin yung issue ng basura dito sa atin. Dahil ganun yan eh, mula dun sa production, paglikha ng mga produkto na may mga chemical at syempre dun sa disposal nito, kailangan mabantayan natin. Namimili sila ng mga laruan sa iba't ibang lugar para masuri ang mga ito. At dito patuloy nilang napapatunayan, hindi pa rin sumusunod ang karamihan sa standard na naayon sa batas patungkol sa mga laruan sa merkado. Sinubukan na natin na iangat yung antas ng kamulatan ng ating mga kababayan sa pamamagitan ng research na isa sa malakas na gawain ng aming grupo, at na-discover natin na ganun pa rin yung estado ng mga laruan, hindi pa rin halos nagbago. Napakarami nating mga regulations, mga batas na ginagamit dito, nag-exist dito sa ating bansa. Subalit talagang nakakalungkot at hindi sumusunod o hindi nagko-comply yung ilang mga manufacturers o di kaya importer nitong mga produkto na to. Karamihan dun sa mga laruan makikita natin ngayon na hindi na yan halos gawa dito sa atin. Karamihan dyan ay mga imported na. So therefore, kung yan ay imported, dapat nga mas mahigpit yung ating mga pantalan, mas mahigpit yung ating mga regulation dahil hindi nga yan dito gawa sa atin. Nag-uusapan natin dito ay yung Republic Act 10620 o yung Toy and Game Safety Labeling Law. Sa isang ordinaryong mamamayan, ito na lang sana yung pwede niya maging pamantayan para malaman niya kung safe ba, ligtas ba itong laruan na ito, dumaan ba ito sa pagsusuri o hindi. Sa ilalim ng RA 10620 o Toy and Game Safety Labeling Act of 2013, nagbigay ng panuntunan ang batas kung paano matitiyak na ligtas sa mga laruan sa kalusugan ng bawat namimili nito. Dapat nakasulat dyan yung pangalan ng manufacturer. Mahalaga ito para sa atin dahil ito yung magiging basihan natin para mag-file ng complaint kung sakaling magkaroon ng problema. Ang kadalasan kasing gagawin ng ating mga kababayan pag nagkaroon ng epekto, yung hindi inaasahang problema mula dun sa laruan, sa kalusugan ng ating mga anak, ay ire-report niya lang ito. Ire-report ang tindahan, ire-report kung saan man niya ito binili. Hindi nire-report yung kung sino man yung gumawa. Dapat nakasulat yan. Ikalawa ay dapat may mga cautionary statements dyan. Ibig sabihin, nung dinisenyo yung mga laruan na to, dapat alam nung manufacturer kung paano ito lalaruin, ano yung magiging gabay niya
doon sa mga bata o maging doon sa mga magulang kung paano ito lalaruin at paano ito pag-iingatan. Yun yung pinakamahalaga. Ikatlo ay yung edad. Ang kapansin-pansin dito sa mga laruan na nakikita natin ngayon, halos parang pre-mark na lang yung mga edad. 0 to 3, 3 plus, halos ganon. Pero pag binusisi natin yung mga laruan, ay hindi siya akma, hindi siya angkop dapat para sa 0 to 3 dahil meron itong maliit na parte, o di kaya ito naman ay para sa mas may edad na. Pero bakit binibenta naman para doon sa mga chikiting natin? So yun yung kailangan mabalanse, discrepancies doon sa mga etiketa. At yung pinakahuli doon sa anim na yon ay yung license to operate number na dapat nakikita natin doon sa mga laruan, dahil ito yung magpapatunay kung ang produkto na to ay dumaan doon sa pagsusuri ng ating Food and Drug Administration. Pag wala nitong license to operate number, ibig sabihin hindi dumaan sa health and safety standards yung laruan, wag na lang natin ito bilhin. Gamit ang isang device, nasusuri ng kanilang grupo kung gaano nga ba kalaki ang porsyento ng chemical substances sa mga laruan. At ang kanilang mga nadidiskubre, talaga namang nakababahala. Doon sa anim na binabanggit ko kanina na requirements, isa sa pinupursige ng aming grupo ay ang paglalagay ng mga ingredients doon sa mga pakete ng mga laruan. Mahalaga po ito para malaman natin kung may taglay ba ng mga nakalalasong chemical, kung mataas ba yung dami ng mga chemical na ginagamit dito o hindi. Ngayon, doon sa mga pakete, hindi natin yan makikita. Hindi rin natin ito mababasa. At yun yung doon pumapasok yung aming kagamitan, instrumento, para malaman nga. Napakahirap kasi dito sa atin pag sabihin lang natin sa mga tao na ito, merong ganitong chemical, pero hindi yan maniniwala hanggat hindi niya nakikita. So, yun yung pamamaraan natin, ay talagang bagsak ito. Bagsak ito doon sa Republic Act 10620 o yung Toy Game Safety Labeling Law. Bagsak din ito particularly doon sa mga klase ng mga chemical na ipinagbabawal dito sa ating bansa. Halimbawa na lamang, ang isa sa batas na o regulations na gumagabay sa atin pagdating sa mga chemicals management ay yung Chemical Control Order for Lead and Lead Compounds. Ito ay ginagawa, ini-issue ng Department of Environment and Natural Resources. Sila kasi yung nangangasiwa ng mga paggamit ng mga chemical, lalong-lalo na sa ganitong mga produktong pambata. Sa binanggit ko na CCO ay nakasulat doon, nakatala doon na prohibited o ipinagbabawal ang paggamit ng lead. Isang lead compound sa binabantayan ng grupo. Dahil karamihan sa mga laruan na kanilang nasusuri, kitang-kita ang presensya ng lead. Sa pag-aaral ng World Health Organization, ang lead exposure ay may seryosong epekto sa kalusugan ng mga bata. Ang pagkakaroon ng mataas na level na exposure ay maaaring magdulot ng pinsala sa brain at central nervous system na maaaring magdulot ng coma, kumbulsyon at maging pagkamatay. Sa inilabas na datos ng Institute for Health Metrics and Evaluation noong 2021, merong 1.5 milyong namamatay sa buong mundo ang iniuugnay sa lead exposure dahil ito ang pangunahing epekto sa cardiovascular. Napakarami, halos lead yung ginagamit sa pamamagitan ng pintura. Ngayon nga, yung colorings ay halos sinasama na nila, lalong-lalo na dito sa mga ganitong gawang plastic na mga laruan. Malalaman mo lang talaga na ikaw ay exposed sa ganitong klaseng chemical through blood test, no? So, ipapa-blood test mo, aalamin kung merong presence ng lead na sa iyong dugo, dun mo lang malalaman. Ang delikado dito sa ganitong klaseng mga chemical ay cumulative ang ganitong kategorya. Ibig sabihin, pag na-expose ka ng isang beses, mananatili yan sa iyong katawan at ma-expose ka uli patuloy na patuloy hanggang dumami yung concentration sa iyong katawan, dun na magsisimula yung epekto nito. Sabi ng World Health Organization, 3 pamamaraan para ma-expose ka: inhalation, ingestion, at saka skin contact. Ibig sabihin, pag hinawakan pa lang ng anak natin yan, posibleng ma-expose siya. Sa kabila ng kanilang mga pagsisikap, marami pa rin pagsubok na kinakaharap ang grupo.
Ngunit sumasabay sila maging sa makabagong teknolohiya para masigurong nabibigyan ng sapat na impormasyon ang lahat patungkol sa mga nakalalasong kemikal na maaring nasa mga laruan. Napakarami pang iba pang mga chemicals na bukod sa merong mga regulations, yung iba ay mga wala pa. Napakahirap. Ito yung challenge sa ginagawa natin. No? Hindi kagad natin respondihan dahil nga pumapasok na kagad yung mga produkto dito sa atin. Kumbaga, nagiging reactive na lang tayo. Dapat sana ay mas mapipigilan natin yung pagpasok nito, lalong-lalo na kung maayos yung sistema ng ating pamamahala. During the time ng pandemic, talaga nag-shift din tayo ng ating advocacy from on-site papuntang online dahil siyempre during that time napakahirap magsagawa ng mga kamulatan, pag-aaral kung gagawin mo to face to face. Kaya pati yung takbo ng panahon ay sinundan na rin natin, sinabayan na rin natin at yun nga, mas lumalakas ngayon yung ating advokasya via online. Malaki yung tulong sa pamamagitan nito. Kumbaga, hindi na nahimik yung aming grupo bagkus mas tumugon pa. Batid na kanilang grupo na dapat pampaigtingin ang kanilang laban at gagawin nila ito hindi lamang sa panahon kung saan malakas ang bentahan ng mga laruan. Ang kanilang mga panawagan buong taon nilang kinakampanya. Sa advokasya kasi ng Ban Toxics, yung nasa vulnerable sector natin talagang aming prioridad. Alam naman kasi natin, sila lagi yung target na market nitong mga produkto na to. Siyempre, ito yung abot kaya. Mas marami sa sektor natin, sila yung pinakamarami. Yung konti lang yung budget, ito lang yung kayang bilhin. Kaya talagang mas hangarin pa ng aming grupo talaga na mas mapataas pa yung kamulatan ng ating mga kababayan. Hindi lang dahil doon sa kailangan natin talaga maisaayos yung mga regulasyon dito sa ating bansa, kundi mismo mahikayat natin yung culture ng ating mga kababayan na piliing maigi or isipin mo ng maigi yung kanilang bibiling produkto para sa kanilang mga anak. Hangad ng sinumang magulang na makapagbigay saya sa simpleng pamamaraan. Pero nakaatang din sa atin ang responsibilidad na tiyakin na ang bawat laruan na ating ilalagay sa kanilang mga kamay, ligtas at hindi magbibigay ng peligro sa kanilang buhay. Magpapatuloy tayo. Hindi dito natatapos ang ating advokasya hanggat may bata, hanggat may ganitong klaseng produkto na makikita tayo sa ating mga pamilyan, hanggat may nangangailangan na sektor, ay patuloy po na maninindigan, patuloy na magsusulong ang aming grupo ng Ban Toxics para sa isang toxic-free. Walang lason, walang aksaya, walang basura na bansa. Kami ang Ban Toxics, Certified E-Responder. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button o i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.